alaga. Mas marahil siguro marami sa kanila ang sumamba sa Panginoon nung makita nila ang Panginoon. Amen po ba? Now listen, bago pa dumating ang katapusan ng sanlibutan, ikaw na mananampalataya ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon sa iyo ang tatlong bagay. Number 1, we must worship Him continually. Dapat patuloy nating sambahin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Now listen to this. Tignan niyo po ito. When they saw Him, nasa puso nila, nakikilala nila kung sino ang dapat sambahin. Nung makita nila si Jesus in His glorious appearance, in His majesty condition. Anong ginawa ng mga alagad? Wala lang. No. They worship Him. Hello? They worship Him. Ginawa ito ng mga alagad sa kabila na si Jesus ay nasa ibang kalagayan ng time zone. Remember, siya yung muling nabuhay. Tapos na siya sa kanyang ordinaryong buhay na katulad ng kalagayan natin. Hello? Jesus was already in a new time zone condition. Ibang panahon na. Hello? Nabuhay na siya na maguli. Yan ay ibang zone na ng time. Hindi na siya sakop ng natural zone ng ating kalagayan ngayon. And yet, listen, ano ginawa ng mga alagad? They still worship the Lord. Nung makita nila ang Panginoon, ibinigay pa rin nila kagad ang kanilang pagsamba sa Panginoon. Hello? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Makinig po tayo mabuti. Makinig po tayo mabuti. We must continue our worship life with the Lord because through this, we gain our strength and our hope. Kapag patuloy tayong sumasamba sa Panginoon, hanggang hinihintay natin ang katapusan ng sanlibutan, I tell you, patuloy kang palalakasin ng Panginoon, patuloy kanyang bibigyan ng pag-asa, as long as you worship Him continually. Amen po ba? Ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Bago pa man magwakas ang panahon, your worship life in the Lord will sustain you till the end of time. Ito ang magtataguyod sa iyo. Ito ang maghahatid sa iyo. Amen? Hanggang sa huling kapanahunan. Hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga sabi sa Hebrews 10:25, ano sabi ron? 24:25, huwag nating kakaligtaan ang alin? Ang mga pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Bakit? Yamang nananapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Hello? Before the end of time, we must continually worship the Lord. Patuloy nating sambahin ang Panginoon. Patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Never neglect and never give up our worship life till the end of time. Because this will sustain us until the coming of the Lord. Hallelujah. Amen? Kahit anong pagsubok at problema ang pinagdadaanan mo, never give up your worship life. Hello? Kahit maraming pag-uusig, kahit may mga sakit at karamdaman, hallelujah. Tingnan niyo yung babaeng inaagasan for 12 years, tuyot na katawan niya, wala na siyang pera, ang baho-baho na siya, baho-baho niya na, iniwanan na siya ng mga mahal na sa buhay, kaibigan, pinandirihan na siya, wala nang mapapakinabang sa kanya. Pero nung malaman niya na si Jesus ay naroon sa lugar na yon, na kinakukumpunan ng maraming tao, anong sabi nitong babaeng inaagasan ng dugo for 12 years? Nagsumiksik siya, at ang sabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Tingnan niyo mga kapatid, ito yung nag-sustain sa kanya ng hope na kinakailangan magtuloy ako dahil pag nahawakan ko kahit damit lang ng laylayan ni Jesus, gagaling ako. Ikaw pa kaya na malusog, malakas, batang-bata? Hello, walang sakit? Ikaw pa kaya ang hindi magnais na magpatuloy sa ating Panginoon? Palapakan natin ang Panginoon. Wala akong pera, Bishop. Wala akong pera, Lord. Di ako sasamba. Ginawa mo pang mukhang pera si Lord. Ginawa mo pang binabribe mo pa si Lord. Bakit?
Kinakailangan ba may pera ka para ka sumamba? Kung wala kang pera, sumamba ka, baka pag uwi mo, may hipuin si Lord para bigyan ka ng pera. Yung minsan ang pagkakamali natin. Wala akong pera, hindi ako sasamba. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Huwag natin gawing mukhang pera si Lord. Hindi ang pera mo ang mahalaga sa Panginoon. Unang-una, ang presensya mo ang mahalaga sa Panginoon. Hindi ang pera mo. Ngayon, kung ikaw man ay sasamba, may dala-dala kang financial na ibibigay kay Lord, so fine. Kung wala, okay lang. At least, andito ka, Lord. Sa pagkakataon ito, wala mo na akong maibibigay na pera sa iyo sa aking pagsamba. Eto, presensya ko, binibigay ko sa iyo. Hallelujah. Amen? Amen. Alam niyo yun ang... Sabihan ngayon mga bata.